Isaiah chapter 40, beginning verse 28 down to verses 31. Share po natin ang ating mga Bible sa ating pong mga bisita, no, upang sila ay makasunod po sa ating gagawing pag-aaral ngayong umagang ito. At kung nandiyan na po lahat, ay marinig ko po ang inyong malakas na amen. Amen. Okay, the Bible says here, ako na po ang magbabasa, sundan niyo po sa inyong mga Bible. The Bible says here in verse 28, Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. Verse 29, He giveth power to the faint, and to them that have no mind. He increaseth strength. Verse 30, Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyong banal na trono sa umagang ito. O Diyos, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa pribilehiyo na muli ay pinagkaloob niyo po sa iyong iglesia na ikaw ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos, kami po ay nananalangin na kung saan patuloy na bigyan ang bawat isa ng karunungan at kaalaman na siyang gagamitin sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin din namin ang patuloy na pagkilos at ang gabay ng banal na espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy, O Diyos, na inilalapit po namin sa iyo na inyong suwayin ang lahat ng lalang at gawa ng kaaway na magiging sanhi upang kami ay hindi lubusan na makapakinig ng iyong salita. Lord, we pray na walang ibang makita, walang ibang mapuri, walang ibang maihayag sa umagang ito, kundi ang iyong mga banal na salita at ikaw lamang ang makita sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matabis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. You may be seated. The passage here talks about the greatness of God and the weakness of man. Again, this is about the greatness of God and the weakness of man. There is no any argument, mga kapatid, about this matter. It is indeed that our God is great in all things. Amen? And man is weak in all things. There is no question about that. And you know, in this matter, we need to have a realization for us to be able to understand that in our weakness, God is our strength. In our emptiness, He is our fulfillment. The greatness of His power suffices. And today, the Lord had a promise in this passage that they which wait upon the Lord shall renew their strength.
And today, our emphasis is about the Lord's promise, the benefit of strength. That is the title of the Lord's message today, the benefit of strength. In verse 31, the Bible says here, follow me as I read, but they that wait upon the Lord shall renew, nakakasunod po kayo? Shall renew their strength. You see that? They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kakaibang kalakasan, mga kapatid, na buhat sa Diyos. Ang kalakasang ito ay hindi nagmumula sa kung ano ang ating kinakain o sa kung ano ang ating iniinom. No, hindi rin ito sa pamamagitan ng pag-ehersisyo na ating ginagawa o mga bitamin ng ating iniinom. Ang kalakasang ito ay buhat sa Diyos. And are you still with me? At ang pinangakuan ng Diyos na kalakasang ito ay sinasabi dito sa talatang ito. Sila na mga naghihintay sa Panginoon ay pagkakalooban ng Diyos ng kalakasan. No? Shall renew their strength. Look at verse 30, please. Sabi ng verse 30, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Kung yung mga kabataan nga nanlulupaypay, nanghihina sila. Amen? Mga bata pa yan. No? Kapag napagod, hinihingal, tumitigil. No? Hello, are you still with me? No, pinapakita rito yung kahinaan ng tao. Subalit makita natin yung kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na siya lamang ang tanging nagbibigay ng kalakasan. In verse 29, He giveth power to the faint and to them that have no might. No? Sinong makapagsasabi rito na siya'y malakas? Sinong makapagsasabi rito na siya'y matibay kung wala ang Diyos? No? Tandaan po natin, yung ating kalakasan ay hindi unlimited. Meron pong hangganan yan. Pero salamat dahil may Diyos na nagre-renew ng kalakasan na yan sa atin. Are you still with me? Imagine, kakaibang kalakasan ito. Sabi diyan, they shall mount up with wings as eagle. Yung kalakasang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sabi nito, ay kagaya ng isang agila. No? Kagaya ng isang agila na lumilipad. No? Sa ibabaw ng bundok. They shall mount up with wings as eagle. No? Kakaibang kalakasan, natatanging kalakasan. They shall run and not be weary. Nakakita na kayo nun, takbo ng takbo, pero hindi napapagod. Diba? They shall walk and not faint. Yan ang kalakasan, mga kapatid, na makita po natin na kung saan ay nanggagaling sa Diyos. At ang kalakasan ito ay pinagkakaloob ng Diyos doon sa mga tao na kung saan ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. But I want you to understand that this word, the word wait here, is not just a word which tells us to sit and do nothing. And are you still with me? You know, I believe with all my heart that the purpose of our waiting is not to sit, but to serve the Lord till He comes. Hindi ibig sabihin na sinabi ng Bible dito
na but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ibig sabihin, aantayin na lang natin yung pagbabalik ng Panginoon at wala tayong gagawin. Nandiyan pa po ba kayo? Ay, okay na kasi saved na ako, ligtas na ako, member na ako ng church, antayin ko ng pagbabalik ng Panginoon. Diba? Hindi na ako mag-social winning, hindi na ako atin ng Wednesday prayer meeting. Bahala na ako kung atin ako ng Sunday. Hindi po ganoon ang sinasabi rin, tinutukoy dito na paghihintay ng Panginoon, mga kapatid. Anong dahilan bakit tayo pagkakalooban ng Diyos ng kalakasan? Nandiyan pa po ba kayo? So let me clear the passage here, mga kapatid. The prophet Isaiah said, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. So do you have any idea, mga kapatid, of what God is talking about? Well, by the grace of God, and by the help of the Holy Spirit through His Word, God speaks to me in this passage and gives me the idea of what God is talking about. So the word wait here defines as this. There are 4 letters in the word wait. Am I right? And the first letter, listen, it stands for working. You see the word wait? Yung salitang paghihintay na yan, hindi lamang basta paghihintay. Kundi habang tayo'y naghihintay sa Panginoon, gumagawa po tayo. Amen, church? May ginagawa tayo. Amen? So, anong gagawin natin, pastor? Kung meron tayo, na dapat meron tayong ginagawa. Ano yung dapat natin gawin? In Matthew 28, verses 16 to 20. Look at your Bible, please. Tignan po natin, bakit ba tayo iniligtas ng Panginoon? Bakit ba patuloy na tayo binibigyan ng Diyos ng kalakasan? Bakit ba hanggang ngayon buhay tayo? Bakit? No, para lang ba kumain, mabuhay, kumain, mabuhay, kumain, mabuhay, mag-enjoy? Hindi! Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Diyos, we need to do something for the Lord. Amen? Now, in Matthew 28, say amen kung nandiyan ang lahat. Ano ang sabi ng salita ng Diyos in verse 16? Follow me as I read. Share niyo po inyong Bible. Then the 11 disciples went away into Galilee. Nakasunod? Into a mountain where Jesus had appointed them. No, ang tinutukoy po rito, mga kapatid, na 11 disipulo ng Panginoon, ito po yung kauna-unahang itinatag ng Diyos na iglesia sa bagong tipan. No? In Matthew 16:18, makita po natin na ito ang kumakatawan, itong 11 disipulo ng Panginoon. No? At ang sabi diyan, then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. So merong inappoint na lugar ng Diyos na kung saan sila'y mag-gather, magkikita-kita sila ron. And in verse 17, nakakasunod po kayo. And when they saw Him, ano sabi? They worshiped the Lord, but some doubted. No, meron talagang Kristiyanong minsan hanggang ngayon hindi pa rin kilala ang Diyos. No? Hindi pa rin naniniwala sa kakayanan ng Diyos. Kaya nandun pa rin yung pag-aalinlangan. Kagaya ng ilan sa mga disipulong ito. Ganun pa man, in verse 18, ang sabi ng talata, and Jesus came and spake unto them, saying, listen, take note of this, all power is given unto me. You see that? All power is given unto me in heaven and in earth. Amen? Verse 19, ang atas ng Diyos ay naririto, go ye, therefore, and teach all nations. Amen? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always,
even unto the end of the world. Mga kapatid, bago po mag-ascend ang Panginoong Kristo sa langit, nag-iwan siya ng trabaho sa iglesia. And that is what we call Great Commission. Yan ang sinasabi ng Panginoong Kristo dito sa verse 18 to 20. All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, amen, and teach all nations. No, hindi lamang sapat na tayo nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon, kundi sabi ng Panginoon, go ye, amen, therefore, and teach all nations, baptizing them, amen, humayo, mag-soul winning, mamalakaya, amen, church. Amen. Yan ang dahilan bakit tayo may bisita every Sunday. Dahil nagtatrabaho yung church na itinatag ng Panginoon. Nagpapagal sa gawain. At yung pagpapagal na ginagawa ng iglesia sa gawain ng Panginoon ay nagbubunga. And praise God for that. So meaning, hindi lamang basta tayo'y naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, kundi tayo'y gumagawa. Tayo'y nagpapagal sa gawain ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay may iniwanang trabaho na humayo at turuan ang lahat ng mga bansa. No, anong ituturo? Kaligtasan. At kapag sila'y naligtas, sabi ng Bible, bautismoan sila. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ng Diyos. Kapag sila'y naging membro ng iglesia, verse 20, disciple sila, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yan ang dahilan bakit may Sunday school, bakit may discipleship. Amen? Eh kung susundin natin yung sinabi rito at mahuhusto na lamang tayo sa paghihintay, tutunga nga na lang tayo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sayang yung kalakasang ibinibigay ng Diyos sa atin. Are you still with me? Nandiyan pa po ba kayo? Diba? Hindi tayo binibigay ng Diyos ng kalakasan para magtrabaho lang na magtrabaho. No? Para mag-enjoy lang na mag-enjoy sa kung anong mga bagay ang ating ini-enjoy dito sa sanlibutan. Blessing, dahil ang Diyos ay may pinagkaloob sa atin ng mga resources. Pero hindi lamang yan, mga kapatid. Ang Diyos ay may iniwanang trabaho. Amen? Look at John chapter 4, verses 30 to 38. Maging ang Panginoong Jesucristo bilang ating huwaran na Diyos, ay makita natin na bago siya mag-ascend ng langit, bago matapos ang kanyang earthly ministry, siya po ay nagpagal sa gawain ng Panginoon. In John chapter 4, verses 30 to 38, say amen kung nandiyan na po. Ano po ang sabi ng Bible sa verse 30? Ang sabi ng salita ng Diyos, follow me. Then they went out of the city and came unto him. Tinutukoy po dyan yung mga disipulo ng Panginoon. Ito'y nangyari pagkatapos na ang Panginoon Kristo ay mabahaginan yung Samaritan woman sa Jacob's well. No? At yung babaeng yun ay humayo nung siya'y maligtas. Iniwanan niya yung kanyang water pot. Pictures of her profession. No? Iniwanan niya yun para humayo. Gaya ng sinabi ng Panginoon at mamalakaya. No, ipinagsabi niya, ipinakilala niya ang Panginoon Kristo sa kanyang mga kababayan. And that time, nangaral ang Panginoong Kristo sa Samaria. And I tell you, mga kapatid, na marami pong kaluluwa ang naligtas. No? And then sabi niya, the woman then left her water pot and went her way into the city and said to the men, Come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ?
verse 30, then they went out of the city and came unto him, verse 31. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master. Kasunod po tayo. Verse 32, but he answered, no, inalok siya ng kanyang mga disipulo na kumain. No, anong sabi niya sa verse 32? I have meat to eat that ye know not of. Meron akong pagkain na hindi ninyo nalalaman. Kaya namangha, nagulat itong kanyang mga disipulo. Ha? Saan kaya nanggaling yung pagkain ng Panginoon? May nagbigay ba sa kanya? Now, verse 33, therefore said the disciples one to another, had any man brought him aught to eat? Yan yung uyuhan ng mga disipulo. In verse 34, Jesus said unto them, my meat, take note of this, follow me, my meat is to do, nakakasunod po, the will of Him that sent me. Amen, church? Not just to do His will, but to finish His work. Amen? Yan ang sabi diyan. Now, my meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. Verse 35, say not ye therefore, ang kausap niya po dyan, yung kanyang mga disipulo, yung church, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white, already to harvest. Verse 36, and he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto eternal life, that both he that soweth and he that reapeth may what? May rejoice together. Is it not? Verse 37, and herein is that saying true, one soweth and another reapeth. Verse 38, take note of this. You see the word sent you here? I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and ye are entered into their labors. Napakapalad po natin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, my meat is to do the will of Him that sent me. And not just to do His will, but to finish His work. Are you still with me? At ang kanyang kausap rito ay ang kanyang mga disipulo. Larawan ng kauna-unahang iglesyang itinatag ng Panginoon during His earthly ministry. And in verse 38, He said, I sent you. Sinong isinubok ng Diyos? Ang iglesia. Ang church. God sent you. Are you with me? God sent you. And He said, I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and ye are entered into their labors. Hindi ba blessing niya, mga kapatid? Hindi naman tayo nagtanim, pero aani tayo. Kaya sabi ng Panginoon, in Matthew chapter 9, verse 37, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Maraming aanihin, subalit kakaunti ang aani. Eh, ang sinugo ng Diyos yung iglesia, nasa na yung church? Na dapat gumanap sa tungkulin ng Diyos. Na dapat gumanap sa mandato ng Diyos. Nandun, pastor, still waiting. Kasi sabi ng Panginoon, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya nag-wait lang kami rito. Are you still with me? Huwag tayong mahusto lamang, mga kapatid, na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, kundi tayo ay magpagal hanggang sa pagbabalik ng Panginoon.
Sabi ng Biblia, mapalad ang lingkod ng Diyos na masumpungan ng kanyang Panginoon na nagpapagal sa kanyang pagbabalik. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin ang kalakasan ng pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos upang tayo makapagpagal sa gawain. Samantalahin natin yung kalakasan na binibigay sa atin ng Diyos. Habang may lakas ka pa, habang nakakalakad ka pa, habang nakakapagsalita ka pa, habang nakakapag-isip ka pa ng maayos. Dahil pag dumating sa punto na kahit gustuhin mo maglingkod sa Panginoon, pero dahil wala ka ng lakas, wala ka ng magagawa. Alam niyo ba na maraming Kristiyanong sising-sisi sa panahong ito na nung sila'y bata, hindi sila naglingkod sa Panginoon. Kung kailan sila tumanda at hindi na sila able, hindi na sila capable na magamit sa ministry, saka nandun yung desire na sila'y magamit, maglingkod sa Panginoon. Isiran, kaya sa atin mga kapatid, sana ito po ay maging challenge na habang bata ka pa, habang malakas ka pa, habang may ibubuga ka pa, maglingkod ka sa Panginoon. Do His will and finish His work. Parang malungkot ang mga Krisyano, Yes. Church? Parang gusto natin talagang waiting lang at pakupi-kopi lang. Yes. Ha? Panood-nood lang. No, pa-FB lang. Ha? Okay, alam mo yung FB na yan? Gusto ko nang kalimutan yan eh. Amen? Don't waste your time in Facebook. Just pace the book. Amen? Yes. Huwag natin sayangin yung panahon natin sa kaka-scroll ng scroll. Wala naman nangyayari. Nauubos ang oras na binibigay ng Diyos. Nauubos yung kalakasan na binibigay ng Diyos. Sa kakaganon lang, wala naman nangyayari. Bakit hindi natin gamitin yung kalakasan yan sa gawain ng Panginoon? Amen, church? Habang may kakayanan pa tayo. Kaya alam nyo sa totoo lang, naku mga kapatid, kung hindi lang marami pang kailangan gawin sa ministry, gusto ko lang umuwi ng langit eh. Bakit? Kasi mahirap dito eh. Amen? Pero alam ko sa sarili ko na wala pa akong nagagawa, wala pa akong halos na nagagawa sa Panginoon. No, kulang pa yung nagagawa ko sa Panginoon. Kaya ang laging panalangin ko sa Diyos, Lord, wag muna. Bigyan niyo pa po ako ng mahabang buhay para makapaglingkod sa iyo. Kalakasan na para makapaglingkod sa iyo. At ang Diyos naman ay hindi liko na kung saan kanyang ibinibigay ang kalakasan na kanyang ipinangako sa mga taong yaong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nandiyan po ba kayo? So the question is, where did the Lord send us? Sinubo niya tayo eh. Diba? Sabi niya sa verse 38, Amen? Ano sabi? I sent you to reap. No? That whereon ye bestowed no labor. Yan ang sabi ng Panginoon. So the question is, where did the Lord send us? In Acts chapter 1 verse 8, open your Bible please. Ang Diyos ay nagbigay ng mga specific areas na kung saan ay dapat nating kubkubin bilang kanyang mga isinugo. Nandiyan na po kayo?
Sabi ng verse 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be what? Witnesses unto me, both in Jerusalem," nakakasunod po tayo, "in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." Amen? The Lord sent us in these specific areas. No? Meron tayong Jerusalem, meron tayong Judea, merong Samaria, at merong uttermost part of the earth. Amen? Oh, pastor, saan yung Jerusalem? Yan yung tahanan mo. Amen? Kamusta yung mga loved ones mo? Yung nanay mo, yung tatay mo, saved na ba sila? Alam na ba nila na Kristiyano ka? Ha? Nandiyan pa mo ba tayo mga kapatid? Yung mga tiyuhin mo, tiyahin mo, lola mo, pinsan mo. Alam na ba nila na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay nakakilala sa Panginoon? Sabi rito Amen? "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon me, upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem." Tayo po'y ginawang mga witnesses ng Panginoon. Meaning, we witnessan natin yung mga taong mahal natin sa buhay. I-share natin yung gospel. No, ating gagampanan yung trabahong iniwanan ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Habang ating hinihintay yung pagbabalik ng Diyos. Amen? Are you still there? No? Oh. Pambihira. Baka siging relax tayo. Pakuya-kuya-kuy tayo, pero yung mga mahal natin sa buhay, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tandaan po natin, may impyerno. At kapag dumating sa punto na sila'y binawian ng buhay na hindi nila nakikilala ang Panginoon, maniwala man kayo o sa hindi, maliwanag ang Bible, the judgment is clear. Sa impyerno pupunta ang kanilang kaluluwa. Sa palagay niyo ba, nagbibiro ang Diyos sa kanyang tinutukoy na impyerno sa Biblia? Hindi. Ang impyerno ay hindi katang-isip lamang. Hindi ba kayo nagtataka bakit merong bulkan? Saan galing yung lava niya? Meron bang nagluluto ron sa ilalim? Wala. Dinesign niya ng Diyos. Amen? Kaya sinabi ni Prophet Isaiah, di ba? The hell is beneath the earth. Ang impyerno ay nasa ilalim ng lupa. Nandiyan pa po ba kayo? At ang impyerno ay lugar na kung saan nagngangalit ang ngipin ng mga taong pupunta roon. No, ito yung lugar ng kapighatian. Lugar ng kawalan ng pag-asa. Lugar na napakadilim, napakabaho, na kung saan naroon ang puot ng Diyos. At doon pupunta ang mga taong hindi nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero huwag kayong mag-alala, sapagkat ang Diyos ay may ibinigay na pag-asa. The Bible says in Matthew chapter 6 verse 23, "But the gift of God is eternal life." Amen? Amen. Through Jesus Christ. Amen? Amen. Our Lord. So meaning, the object of salvation is the Lord Jesus Christ. Amen, church? No? Sabi ng Bible, ang Diyos ay may regalo, buhay na walang hanggan, na kay Kristo. Amen?
Ito yung buhay na walang hanggan, at yung buhay na walang hanggan na ito ay sa pamamagitan ni Kristo. At makakamit mo itong buhay na walang hanggan na ito kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo at tatanggapin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Diba? Dahil sabi ng Bible, ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo, na kay Kristo. Amen? Kaya sabi ng Bible sa John 14:6, He is the way, the truth, and the life. Amen? No man cometh unto the Father but by Him, and Him alone. No? Kung nais mong matiyak ang kaligtasan, lalo na ng iyong mga mahal sa buhay, ipakilala mo sa kanila si Kristo. Amen po ba, sir? Oh? Parang hindi kayo masaya sa balitang ito. Church, magalak tayo sapagkat hawak natin ang katotohanan. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem. Amen? In all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. No? Ngayon, pagka natapos ka na sa mga mahal mo sa buhay, sa iyong Jerusalem, no? Paglabas mo ng bahay, ng pintuan mo, meron kang mga kapitbahay. Yun ang iyong Judea. O, kumusta yung ating testimony sa ating mga kapitbahay? No? Kilala ba nila na tayo'y Kristiyano? Kilala ba nila na tayo'y nasa Panginoon? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya sabi ng Bible, ye shall be witnesses unto me. Hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa Judea. No? Paulit-ulit na po natin yung sinasabi sa preaching. At alam ko, naririndi na nga kayo eh. Diba? Pero sana, hindi lamang tayo tagapakinig ng salita ng Diyos. Be ye not hearers of the word, but be ye doers of the word. Amen? Oh. Diba? Maging patotoo tayo ng Diyos. In our Jerusalem, in our Judea, and in Samaria. O, diba? Ano yung Samaria, Pastor? Kapag ikaw ay pumunta sa school, that is your Samaria. Kapag ikaw ay working people, pupunta ka sa trabaho, that is your Samaria. Win them. Amen? Be a witnesses unto them. No? Tell them about Christ. Amen? Tell them that Jesus saved. Ilang katrabaho mo na, ilang kaklase mo na ang nasabihan mo na meron tagapagligtas. I challenge you today. How's your soul winning ministry? Ha? Oh, see? Hindi ganyan, mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa atin, na maghihintay lang tayo ng ganyan at wala tayong gagawin. Kaya ito sinasabi sa atin ng Bible, kung ano yung dapat nating gawin habang tayo'y naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin. At yun yung reason, that is the very reason why na tayo'y pinagkakalooban ng Diyos ng patuloy na kalakasan. Amen, church? Diba? Oh. See? Napakaganda ng salita ng Diyos. Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, kung lahat po tayo rito nagsusoul winning,
hindi na tayo kasya rito sa building nito. Yes, you heard it right. Kaya kung saan man tayo mapadpad, kasi may sinabi rito and unto the uttermost part of the earth. Kung nagagawin ka sa palengke, sa supermarket, sa department store, o saan man lugar, sa park, no? Sa jogging area, alam nyo, blessing mga kapatid, kung ginagawa natin yung part natin as a witnesses. Alam nyo, ako'y natutuwa, no? Sa Panginoon, sapagkat binibigyan niya ako ng kalakasan para magampanan ko yung aking ministry. Amen? Na kahit na habang ako'y nag-e-enjoy sa lahat ng ginagawa ko, nagagampanan ko ang aking ministry. Isipin mo, magja-jogging ka dyan, may makakasalamuha ka mga tao, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Bibigyan mo ng tracts. Pag binasa nila, share mo yung gospel. Amen? Huwag nating hayaan na wala tayong gagawin. Yes, amen. Sinabi ng Diyos na mag-aantay tayo sa kanyang pagbabalik. Pero tayo'y mag-aantay na meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Huwag tayong mahusto na tayo naghihintay lang. You know why? Mamaya makikita natin. Tandaan po natin, merong Bema Judgment. Akala niyo ba yung rapture na ang pinaka-main event? Hindi! Pag nag-rapture, pagkatapos ng rapture, meron tinatawag na Bema Judgment sa langit. Yung tinatawag na Judgment Seat of Christ. At doon magbibigay ng reward ang Panginoon sa mga Kristiyano sa langit. Doon siya magbibigay ng crown. Eh paano ka makakatanggap ng crown? Paano ka makakatanggap ng reward? Kung wala ka namang ginagawa rito. Nahusto ka na lang na naligtas ka. Nahusto ka na lang na naging member ka ng isang Baptist church. And then what? See? Diba? Mga kapatid, maraming tao dyan sa labas na nangangailangan ng kaligtasan. What is our response? Can you just sit down there and doing nothing about when the whole world is going down to hell? Are you still with me? Be working while waiting. Amen, church? Huwag tayong gusto na naghihintay lang tayo, kundi tayo ay magpagal habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Nakita po natin. Sana nagiging maliwanag po tayo dyan. Ano yung susunod na letra sa W? There are 4 letters in the word wait. So W stands for working. Amen? O at least malalaman na natin kung ano yung paghihintay na sinasabi ng Panginoon dito. Malalaman natin na hindi lang pala basta paghihintay yun, kundi meron palang ibig sabihin yung paghihintay na yun. Amen? O yung una, working. Ano yung pangalawa? Letter A stands for adoration. Adoration. Ano ibig sabihin na adoration? No, yung ina-admire ang Panginoon. No? Pinupuri mo ang Diyos. Kinikilala mo yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan sa buhay mo. That is adoration. No? In Psalms, Book of Psalms number 7, verse 17. Open your Bible, please. Say amen kung nandiyan na po kayo. Book of Psalms number 7, verse 17. Ano pong sabi ng Bible? The Bible says here, I will praise the Lord. See that?
I will praise the Lord according to His what? Yes. Is God righteous? Yes, of course. Now, God is righteous. So let us praise God in His righteousness. Amen? Let us adore Him in His righteousness. And we'll sing praise to the name of the Lord Most High. Amen, church? Oh. Praising God, amen, in His marvelous works. Sapagkat napakaraming ginagawa ang Diyos na kamangha-mangha sa ating buhay, mga kapatid. And in that thing, mga kapatid, napakahalaga na ma-appreciate natin yung lahat ng ginagawa ng Diyos at ating kilalanin, ating hangaan, no? Yung mga bagay na kung saan ay ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba, mga kapatid? Minsan nga tayo, di ba? Kapag nakakapanood tayo ng mga TV, lalo na sa mga young men, no? Nakakapanood kayo ng mga basketballista na napakahuhusay. No? Talagang pag nag-dribble, kala mo si Stephen Durant, no? Oh, pambihira. Talagang pag nag-layup, talagang nagpiprito ng itong sa ere. Diba? Matindi. No? Hinahangaan natin. Pambihirang grabe, galing na. Pag dumakdak, grabe. Diba? Kung sila nga hinahangaan ninyo eh. Diba? Eh, yung kanilang ginagawa, ano ba yun? Basketball lang yun. Diba? Oh. Eh, yung ginagawa ng Diyos sa buhay nyo, ni minsan ba hinangaan natin ng Diyos na, Lord, salamat. Napakabuti mo. No? Hindi nagkakasakit ang pamilya ko. No? In Psalms 9 verse 1. Psalms 9 verse 1. Sabi ng Bible, I will praise Thee, O Lord, with my whole heart. Take note of this. I will praise Thee, O Lord, with my whole heart. No, hindi lamang kalahating puso, kundi buong puso na pagsamba sa Diyos. Amen? Praise God! No? Sabi niya, I will shew forth all Thy marvelous works. Kaya sinasabi po natin kanina, dahil maraming kamanghamanghang bagay na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. No? At kilalanin po natin yung hangaan po natin ang mga bagay na yun. Na habang hindi pa dumarating ang Panginoon, hindi pa siya bumabalik, na makita sa buhay natin yung tinatawag na adoration. No? Na tayo habang nagpapalaot sa gawain ng Panginoon, walang ibang bukang bibig tayo kundi ang kabutihan, ang katapatan, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Nandun yung adoration. Nandiyan po ba kayo? Praising God in His marvelous works. Psalms 33 verse 2. Marami pong talata sa Biblia nagsasabi na dapat nating sambahin, purihin ng Diyos, hangaan yung kanyang mga kamanghamanghang bagay na ginagawa, no, sa ating buhay bilang ating Diyos. Nandiyan na po kayo? 33 verse 2. Ano sabi ng Bible? Praise the Lord with heart. No, sing unto Him with psaltery and an instrument of 10 strings. Amen? Amen po ba, church? No, sa ating mga ministry dito, yung sa ating mga music ministry, mga instrumentalist, kasi tinutukoy nito mga instruments eh. Amen? Praising God in your music ministry. No? Amen, Lord, salamat. Dahil ako'y nakakapag-violin. Diba? No, natuto ako mag-violin. Lord, salamat sa talent na binigyan niyo po. Salamat sa gift, Panginoon. Salamat dahil ako'y nakakapag-piano, Panginoon. Sulatido, sulatido. Diba? Pinahangaan mo ang Diyos sa kakayanan na ibinibigay niyo sa iyo.
No, na nagagamit mo sa ministry, na ngayon ay nag-i-enjoy ka, na naglilingkod sa Panginoon. Adore Him till He comes. Amen, church? Diba? Oh. Huwag yung kung ano-ano ang ginagawa natin. Diba? Minsan, nagmi-ministry tayo, pero wala naman sa puso. Diba? Hindi naman talaga bukas sa puso yung ginagawa natin. Hindi naman talaga para sa Panginoon. No, minsan, sasabihin ng Kristiyan, okay na yan, pwede na yan. Diba? Bigyan natin ng value, mga kapatid. Yung service na binibigay natin sa yung ginagawa natin sa Panginoon. You know why? Because He deserves our best. Amen? Yes, He deserves our best. Right. Right. Kung tayo nga, gustong-gusto natin na napiplease tayo eh. Tao lang tayo. How much more ang Diyos? Siyang lumikha sa atin eh. He is our Elohim. He is our Creator. And of course, nais niya rin na siya malugod sa pamamagitan ng ating buhay. Diba? Oh. Adore Him. Huwag yung puro kung ano-ano naririnig sa bibig natin. No? Minsan puro chismis na naririnig sa bibig natin. Diba? Imbis na gospel, gospel. Ha? Imbis na buhay ni Kristo, buhay ng iba ang binabahagi mo. Diba? Adore Him. No? In that way, hindi natin ma-please Him. Kasi hindi natin siya mag-glorify, hindi natin ma-praise ang Panginoon. So adore Him Amen. till He comes. Diba? Huwag puro kung ano-ano yung pinag-uusapan natin. Ha? In Psalms 34, verse 1. Psalms 34, verse 1. Diyan na po kayo? I will bless the Lord at all times. You see that? Tuwing kailan natin dapat luwalhatiin ng Diyos, atin siyang sambahin. Sabi diyan, I will bless the Lord at all times. Amen? His praise shall continually be in my mouth. Amen, church? Oh. Will continually be in your mouth. Diba? O, imbis na papuri sa Diyos, puro, may problema. Dami ganito, wala ganyan. Lagi na lang, puro daing na lang naririnig sa atin. Hindi na marinig yung sa biyaya ng Diyos. Amen? Ito, mabeauty. Diba? Walang ganun eh, puro, ito nga eh, grabe. Talagang, wala, puro, parang hindi mo na nakausap na, no, na pinagpala siya ng Panginoon, parang puro suffering na lang yung nararanasan niya sa buhay niya. Diba? Bakit? Kailanman eh, parang kailanman sa buhay niya, hindi siya pinagpala ng Diyos. Diba? Parang ganun palagi yung tono ng pananalita. Nakakalungkot. Mga kapatid, yung tayo'y buhay, may kalakasan, nagagawa natin na may kalayaan, yung mga bagay na nais natin gawin, that is blessing from the Lord. No? So, ating luwalhatiin ng Diyos, praise Him, adore Him. Mga kapatid, sa bagay na yan, hanggang sa kanyang pagbabalik. Diba? O, kahit nga si Prophet Isaiah, diba? Mismo siya nagsabi. Look at Isaiah chapter 42, verse 8. Isaiah chapter 42, verse 8. Nakita po natin? 42 verse 8. Ano sabi ng Bible?
I am the Lord. That is my name. Amen. And my glory, take note of this, and my glory will I not give to another. You see that? Neither my praise to graven images. Diba? Napakaliwanag po niya, mga kapatid. No? O kaya sa Panginoon lang yung glory. Sa Diyos lang yung papuri. No? Yung pasasalamat sa Kanya lang. Yung adoration, yung paghanga sa Diyos lang. Amen? Kaya sa lahat ng ating ginagawa, in every accomplishments, in every success in our lives, ano lagi natin sinasabi? To God be the glory. Amen? Amen. Praise God for that. Amen? Dahil lahat, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, sa lahat ng success, sa lahat ng victory, sa lahat ng accomplishments na meron tayo, napakalaki ng kinalaman ng Diyos. Siya ang mayroong pinakamalaking kinalaman. Kaya, huwag nating iba-bypass ang Diyos sa buhay natin. Adore Him. Amen? Adore Him till He comes. Don't just wait, no, sa pagbabalik ng Panginoon, kundi habang naghihintay, ating luwalhatiin, sambahin ng Diyos, purihin ng Diyos sa ating buhay. Amen? In Psalms 86, na bago po tayo matapos ating pangalawang puntos dyan, 86 verse 12. Psalms 86 verse 12. Nandiyan na po kayo? Ano po ang sabi ng verse 12? Sabi ng Bible, I will praise Thee, O Lord, my God, with all my heart. Amen? And I will glorify Thy name. Take note of this. Forever, Lord. Kailan? Hanggang kailan? Magpakailanman. Diba? So, ibig sabihin, no, yung ating papuri sa Diyos, yung ating adoration, yung ating pagluluwalhati sa Diyos, ay magpakailanman. Amen? In Psalms 104, please. In Psalms 104, verse 33. Ano sabi ng Bible? Verse 33. Verse 33, nandiyan na po kayo. I will sing unto the Lord as long as I live. Amen? As long as I live. Wow! Napakasarap pakinggan, mga kapatid. Lalo na kung yan ay maririnig mo sa isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. Amen? I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Wow. Grabe. See that? Naunawaan po natin yung binasa natin, mga kapatid. No? Sambahin natin ang Diyos. Papurihan natin ang Diyos hanggang sa ating huling hininga. At habang tayo'y mayroong pang kamalayan. Amen? Are you still with me? Nakikita niyo po, mga kapatid? Bible yan! Amen? Psalms 150 verse 6. Ang daming passage, mga kapatid, na nagsasabi, no, na dapat ay ating luwalhatiin ng Diyos, purihin ng Diyos, no, i-adore natin ng Diyos. Psalms 150 verse 6. Nandiyan na po kayo? Ano sabi ng Bible? Let everything. Nakasunod po? You see the word let everything? Wait. Let everything. Ano sabi? That have what? Breath. What?
Praise the Lord. Amen? Praise ye the Lord. Ha? Meron ba ditong hindi humihinga? Okay? Amen? Blessing. Amen, church? Bible yan, no? Tinideclare sa atin. Let everything that, what? That have breath. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen? Kaya habang nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon, ito yung isa sa ating mga ginagawa. Amen? Amen, church? Hindi nag-iintay tayo na puro more tayo sa Panginoon, di ba? Wala nito, wala niyan. Nabayan, ba't ganito ang buhay? Hindi yan ang gusto marinig ng Diyos sa atin. Amen? Ang gusto marinig ng Diyos, yung ating papuri sa Panginoon. Hello? Are you still there? Adoration. Praise ye the Lord for the rest of our lives. Adore Him till He comes. Pangatlong bagay na makita po natin na isunod na letter. I. No, in the word wait, I stands for investment. Investment. In Matthew chapter 6, verses 19 to 21, look at your Bible, please. Nandiyan na po kayo? Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Follow me as I read. Ano po sabi ng Bible sa verse 19? Follow me. Lay not up for yourselves what? Treasures upon earth. Huh? That is very clear. Amen? Where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Ano sabi? Lay not up for yourselves treasures in where? Upon earth. Bakit? Kasi dito, may amag, may kalawang, may magnanakaw. Amen? Oh. Para nung nakarang araw lang, may ninakawan dito. Mabuti na huli na yung magnanakaw. Matindi. Diba? Oh, see? Kaya pag dito ka nag-invest, dito ka nag-impok sa lupang ito, sa mundong ito, kalawangin, aamagin, nanakawin. Ba, kahit itago mo pa yun sa bangko, di ba? Pag na-hold up ang bangko, tapos. Di ba? See? Ibig sabihin, huwag dito. Amen? Binibigyan tayo ng Diyos na maayos na tip, ha? Listen. Okay. Verse 20. Ito yung payo ng Diyos sa atin. Ano sabi? Verse 20? But lay up for yourselves. Inulit. Pero hindi na natin makita dyan yung wag, di ba? Kundi sabi, kundi kayo'y mag-impok para sa inyong sarili ng mga kayamanan. Saan? In heaven. Sa langit. Where what? Where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Diba? Napakagaling, no? Ang galing, ang ganda ng advice ng Panginoon. Kung mag-i-impok nga naman tayo, kung mag-i-invest nga naman tayo, no? Mag-invest tayo doon sa langit. Kasi sa langit, walang amag doon, walang tanga, no? Walang kalawang doon. Kapag nag-impok ka ron, hindi kakalawangin na. No, kapag nag-impok ka ron, walang magnanakaw doon. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon.
Ito yung payo niya sa atin. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Pastor, paano mangyari yun? Paano kami makakapag-invest, no, ng mga bagay-bagay sa langit? Meron bang outlet ang Palawan na talagang nakatoka para dyan, para pag ito, ipapadala ko to sa langit. Isang banga ng ginto. No? Dapat makarating yan doon, ha? Meron bang gano'n? Wala po. Amen? But in what way? No? Na madadala natin yung mga bagay na ini-invest natin dito para sa Panginoon. In Matthew chapter 18, verse 18. Matthew chapter 18, verse 18. But anyway, before that, di natin binasa yung verse 21. Balikan natin. Ano sabi ng verse 21? For where your treasure is, there will your heart be also. Amen? O, tip yan, ha? Kung nasan yung kayamanan mo, tiyak, nandun ang puso mo. Okay, alam na natin, ha? O, kung nasan yung heart mo, eh, nandun yung kayamanan mo. Kaya kapag takot ka pa mamatay, isa lang ibig sabihin, no? Okay? O, Matthew chapter 18, verse 18. Say amen kung nandiyan na po tayo. Ano pong sabi ng Bible sa verse 18? The Bible says here, follow me. Ang Panginoong Jesucristo, nagsasalita niya na. Ano sabi niya? Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth, see that? Shall be bound in heaven. And whatsoever ye shall loose on earth, ye shall be loosed in heaven. Now, is that clear? Amen. So, ano ibig sabihin yan, Pastor? Listen, take note of this. Ito po yan. Ano sabi ng Bible? Bibigyan natin ng para maging maliwanag. And whatsoever ye shall bind. When we say bind, bigkisin. Amen? At kung ating pag-aaralan kung ano yung tinutukoy ng Panginoon Jesucristo ditong pagbibigkis, it talks about investment. Amen? So, again, let me read. And whatsoever ye shall bind or invest for the Lord on earth, ye shall be bound. When we say bound, mapupunta. Ye shall be bound or directed, mapupunta in what? In heaven, sa langit. Amen, church? Kaya kung ano ini-invest mo rito, sa lupang ito, para sa Panginoon, ay mapupunta sa langit. Sabi rito, shall be bound. No, shall be directed, mapupunta sa langit. Amen po ba, church? Oh. Kaya kung ikaw may sasakyan, pinupondohan mo yan para magamit sa gawain ng Panginoon, blessing yan! Amen, church? Oh, di ba? Kung ikaw sumusuporta sa gawain, sa mga activities ng church, pinupondohan mo yan, nag-i-invest ka, no, sa soul winning, sa mga gawain sa church, blessing yan! Amen? Nalungkot na, mga Krisyano. Oh, tinuturuan tayo ng Diyos ng tamang investment. Amen po ba? Gusto niyo ba na balang araw, anihin ninyo yung kung anong invest ninyo dito sa lupa? Oh, i-invest natin yan para sa Panginoon. Parang ganito yan eh. Bibigyan ko kayo ng isang maluwalag na ilustrasyon. Halimbawa, ikaw, Ate Bea, no? Meron kang account sa bangko. No? So, kapag ka ikaw ay nagpasok ng pera o ng investment sa bangko, kanino papasok yun? Kanino? Sa iyo, siyempre, sa pangalan mo.
in your account. Amen? Halimbawa, no, business partners kayo ni Sir Blessy, no? Ano to, business ad na ito, no? Nag-sip ka na, sis, no? Halimbawa, kumita, no? Nag-earn, nagkaroon ng profit. Ito, be, yung share mo, i-send ko sa account mo, ha? Kanino mapupunta? Kanino ma-deposit? Sa account ni Bea. Amen, church? Ngayon, listen very carefully. Kung nais natin na yung ating i-invest dito sa lupa ay makarating sa langit, alam niyo kung kanino natin i-invest, i-deposit yung ating investment? Alam niyo, church? Sa account ng Panginoon. Doon natin i-deposit. Doon natin i-invest yung ating investment. At ako ay nakatitiyak, sasabihin ko sa inyo, at mismong ang Biblia ang nagpapatotoo sa atin, na kung ano ang ininvest natin dito sa lupa para sa Panginoon, in the account of the Lord, ay mapupunta sa langit. Shall be bound in heaven. Lord, you still with me? Blessing ba, church? Blessing. Kaya hindi gusto lamang na naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Dapat, nag-i-invest din tayo. Amen? At saan tayo mag-i-invest? Sa langit. Kanino natin i-deposit? In God's account. Huwag sa account mo lang sa account. Kasi maniwala kayo sa akin, mga kapatid. No, kahit na nung i-deposit mo dyan sa account mo, kapag ikaw ay in-appoint na ng Diyos o mag-rapture na, hindi mo madadala yan. At maliwanag ang sabi ng Bible, for we brought nothing into this world, and it is certain, we can carry nothing out. Miski isang pusing, wala kang madadala yan. Maniwala po kayo. Bible na nagsasabi sa atin. Amen? Whatsoever ye shall bind or invest for the Lord on earth, ye shall be bound. Ye shall be directed, mapupunta sa langit. Amen po ba? Amen. Praise God for that. At panghuling bagay na makita po natin ngayong umagang ito. Ano po yung panghuling letter sa word na wait? Letter T. No? So, letter T stands for what? Ano yan? Sige. Anyone? Ibigyan ko kayo na ng chance. Truthful. Testimony. Ano ba? Ano ang tithes? Ano ang tithes and offering? Ano na? Iyon! Trust! Amen? Pambira. Na habang iniintay natin ang Diyos sa kanyang pagbabalik, nandoon yung ating pagtitiwala sa Diyos. Amen? Ano sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Verse 6, acknowledge Him and He shall direct thy paths. Ano yung positive side na makita natin doon? Ano yung blessing? Look at the life of Ruth in Ruth chapter 2 verse 12. May blessing, mga kapatid, sa pagtitiwala sa Panginoon. Ruth chapter 2 verse 12. Anong naging blessing kay Ruth? Nandiyan na po kayo? Chapter 2 verse 12. Say amen kung nandiyan na po kayo. Ano sabi ng verse 12? The Bible says here, the Lord. Sino nagsasalita dyan? Si Boaz. At ang kausap niya dyan ay si Ruth. Ano sabi? The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord, God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Amen, church? Nandun yung blessing. At alam niyo ba, mga kapatid, na dahil sa pagtitiwala ng babaeng ito sa Panginoon,
Isa siya sa naging parte ng lineage ng ating Panginoon Kristo. No? Naging bahagi po siya. Yun ang blessing doon na pangasawa niya yung yung lingkod ng Diyos na si Boaz, no? Yung ruler that time sa lugar ng Israel. No? Nandiyan ba po ba kayo? So, that is the blessing in trusting. Amen? In 2 Samuel chapter 22 verse 31. 2 Samuel chapter 22 verse 31. Say amen kung nakita po natin. Yes, a buckler. What do we mean by tagapagtanggol? No, he is a buckler to all them that trust in him. Amen? So, the protection given in trusting in the Lord. No, kaya yung mga nagtitiwala sa Panginoon ng buong puso, nandun mga kapatid palagi yung proteksyon, yung pag-iingat ng Diyos. He is our buckler. Mga kapatid, sabi niya, He is a buckler to all them that trust in Him. Kaya blessing mga kapatid, na habang hindi pa dumarating ang Panginoon, tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. No, at hanggang sa kanyang pagbabalik ay naroon ang ating pagtitiwala. For He is our buckler. Siya po yung ating tagapagtanggol, mga kapatid. In Psalms 28 verse 7, please. Psalms 28 verse 7. Psalms 28 verse 7. Nandiyan na po kayo. Verse 7. 28 verse 7. The Bible says here, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Amen? Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song I will praise Him. Nakita po natin yung blessing. No? Kapag ang isang mananampalataya ay nagtitiwala sa Panginoon, the Lord is our help. He is our shield. Amen? Okay, sabi niya, therefore my heart greatly rejoiceth, and my song will I praise Him. Kaya blessing mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano ay nagtitiwala sa Panginoon. Psalms 34 verse 22, please. Malapit na po tayo. Psalms 34 verse 22. Nandiyan na po kayo? Sabi yan, the Lord redeemeth. You see the word redeemeth here? The Lord redeemeth the soul of His, yes, of His servants, and none of them that trust in Him shall be desolate. Napakaganda mga kapatid, no? Nandun yung katubusan ng Diyos sa ating mga kaluluwa, sa kanyang mga lingkod, sabi niya, at walang sino man na nagtitiwala sa Diyos ang pababayaan ng Diyos. Amen po ba? No? Kaya blessing po na makita po natin na yung mga tunay na nagtitiwala sa Panginoon kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos. And that is the blessing, no? The blessing in trusting God, mga kapatid. No? At panghuli dyan na makita po natin sa ating huling puntos in Psalms 37 verse 3. Psalms 37 verse 3. Ito pang isang blessing mga kapatid. Nandiyan na po kayo? Sabi dyan, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be what? Thou shalt be fed. Amen, church? Kailanman ay hindi gugutumin ng Diyos yung mga taong tunay na nagtitiwala sa Kanya. And praise God for that. Amen, church? And as I conclude for this message, for us to claim the benefit of strength which comes from the Lord,
we should understand that while we are waiting in the coming of the Lord, we must be working, adoring, investing, and trusting in the Lord. And that is the benefit of strength that comes from God. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon.